Ayan, so nandito tayo ngayon sa Pasig Green Park. So nag-home service tayo para mag-install ng Android head unit dito sa Toyota Innova. So ayan, check natin dito yung sasakyan nila. So Android head unit kakabit natin. Ito, Nexus brand. So ito yung itsura. Mamaya pakita ko sa inyo yung laman ng Nexus brand natin. So ngayon, ito yung unit na to. Stock pa siya. So ganito yung itsura niya. Ito hindi ko alam kung saan galing tong head unit na to, pero kadalasan kasi yung mga ganito touchscreen lang yung ano eh. Buttons lang yun nandito, hindi pa siya touchscreen. Lalo na sa ganitong model. So testing natin yung ano niya, steering controls niya. So working naman siya lahat. Pati paglipat ng station, pati sa mode, yan working din siya. So ayan, check natin yung mga hazard. Ito, mga signal light. So okay naman, wala naman lagay na indicator light dito sa ano na cluster gauge niya. And then yan. So pwede na tayo mag-start dito. Ayan ano din, gumagana din yung fan niya dito. So ayan siya. So siguro sa ganitong model, ayan ngayon lang kasi ako nakapasok sa ganitong Innova. Ganito yung head unit niya. So hindi ko sure kung anong variant ba to. Check natin. Ayan, G variant, 2.5 G variant. So ito pala, medyo may improvement tayo sa mga videos natin ngayon kasi may binili tayo sa Shopee. So ayan, meron tayong pang body cam. So mamaya makikita nyo dito yung gagawin ko. So lalagay ko sa susuot natin to para makita natin yung mas magandang view kung paano tayo magbaklas ngayon. So ayan, suotin ko lang to, pakita ko sa inyo kung paano natin siya baklasin. Then yung magiging natin, kung paano na yung installation na gagawin natin dito. So ang ni-request pala ng client natin, hindi na siya order ng ng panel. Gusto niya kasi yung original lang yung panel niya, and then i-retrofit na lang natin yung 9 inches na Android head unit natin, which is yung Nexus brand. So ayan, suot ko muna to. Ayan. Number 1, pag magbabaklas or kayo dito, magbabalat kayo ng wire. Siyempre dahan-dahan, wag masyadong madiin sa pag slide nitong cutter. Siyempre kasi mamaya mabalatan naman yung wire. So ingatan natin dito siyempre yung yung live wire yung papunta sa battery dito. Kasi pwedeng mag-cause ng shortage dun sa wiring ng stereo. Ayan. So maingat lang din tayo dapat dito. So ito, suotan natin yung yung body cam natin. So ayan, testing natin yung itsura, yung POV ng mga ginagawa natin as an installer. So ayan. So medyo first time pa lang natin video ng nakaganito. So medyo meron pa tayong onting adjustments. So ayan, ito yung tape natin. Ito lang naman yung mga madalas na kailangan natin gamitin din. Ayan, prying tool. Asan yung prying tool natin na ayan. So ito pwede na to. So ayan, ito yung mga gamit natin. So dito usually ginagawa ko dito. So ito lang inuuna natin. Ayan, sana nakikita So ayan, ito yung unang binabaklas natin. Ayan, medyo magulo lang yung mga natin, angle natin kasi hindi ko din makita yung tutok ng camera. So ayan, pagkatanggal nitong isa, so gamit lang ng prying tool dito. Ayan, medyo matigas lang. Ayan pa lang siguro ito mababaklas. Ayan, matigas pa. Ayan, angan natin to. Ayan.
Tanggalan natin. Ayan na. Ito ang gagawin natin sa pagbaklas natin. Wala tayong mga cut. So, para makita nyo rin yung pinaka-process ng pagbabaklas natin dito. So, pag nabaklasan natin yon, ito naman. Yan. So, gamit din tayo ng prying tool dito. Lambot ng prying tool natin ito. Kaya natin yung isa. Yun. Yun. So, ganyan lang siya. Tapos, tanggalin lang natin to. Yun, oh. Tapos, may mga 4 lang na mga tornilyo dito. Nakita ba? Kita naman. Medyo maganda rin pala tong body cam natin kasi pansin ko lang para maganda yung tutok ng camera dito na pipilitan ako mag straight body. So ayan. So nakakatulong din siya sa posture natin. Bilang installer na madalas tayo nakayuko, nakapailalim sa sasakyan, ganyan, pag magpapagapang ng mga wiring, ganyan. So ito, ayan, okay din siya. So ayan, medyo matigas nga lang to. Yan, ito, ayan. Ano pa? So, ayan, ito lang naman yung mga babaklasin natin. Kasi ano naman tayo, magre-retrofit lang naman tayo. So, i-fit natin dito yung unit. Hindi na natin papalitan or yung mga aircon vents, hindi natin to gagalawin. Yung clock, ito kasi yung main concern ng client natin. Gusto niya kasi na nandito lang yung clock. Kasi kapag nagpalit pala tayo ng nagpalit tayo ng panel, mawawala na to. So yan, punasan lang natin para syempre malinis na to. Yan, bira lang kasi natin din mapunasan tong mga ganitong side ng sasakyan natin. So yan, okay na. So ayan, mag-wiring na lang din tayo dito. So i-wire natin yung yung main power niya sa mga speakers, saka yung sa steering controls. I-re-retain natin yan. So ito pala yung natin, Nexus. Ito yung box ng Nexus natin, ng unit natin. Yan box na lang natin. Ito yung laman niya, may wiring tayo dito. Tapos ito yung pinaka unit natin. Yan, 9 inches to. So mamaya na natin siya i-fit dito sa panel. Unahin muna natin yung wiring niya. Lighter. Wow! So, pag nagbabalat kasi dito, minsan, kung magbabalat tayo dyan, tapos gagamit tayo ng ganito,
minsan na puputol yung ibang wire, yung ibang tanso niya. So ako, lighter ang ginagamit ko. Ayan, para at least yung pinakatanso ng wire niya hindi mapuputol. Ayan, oh. Baga susunugin lang natin yung ano niya, yung balat niya. Hindi tayo magpuputol dito. Ako kasi pagka ganito, as much as possible, di rin ako nagpuputol dito sa mga electrical, lalo na kung stock. Kasi ang sa akin, hindi ako nagpuputol kasi sayang yung yung socket, yung pinaka socket na. So paano kung balak nyong ibenta yung kotse nyo, tapos yung head unit ay nyong gusto nyong iiwan sa inyo. May iba kasing ganun eh. May instance na ganun ang binabanggit sa akin ng mga naging client ko. So ang ginagawa ko, ganyan na lang. So itatap na lang natin siya. Siyempre pag magtatap tayo, ayusin din natin yung pag-tape natin. Mas maganda kung mas makapal yung pag-roll yun ng tape. Siyempre para at least mas secure. 'Di ba? Ayan. So yan, okay na tayo. Secure na natin to. So pag nagsisecure tayo, yan, syempre tapean natin to para hindi ma-expose yung mga pinagdidikit natin na wire. At saka yung tape. So yan, balik natin tong goma. Yan, balot ulit natin siya dyan. Yan. Then ito yung sa speakers, balutan din natin. And syempre pag magbabalot din kayo dito or magsasecure kayo ng wiring, wag masyadong masikip. Yan. Yan. So ito yung gawa natin. Mag-rewire tayo.
So ito yung finished product ng wiring natin. Wow! Then yung reverse camera, ito siya, yung sa trigger niya. Nagapang din natin siya dito. So pause ko muna yung video. Ito, tapos na pala natin ikabit yung 9 inches Android head unit dito sa original panel ng Innova. So ayan siya. Ayan, zoom natin. Nandito tayo sa likod ngayon. Fina-finalize ko na lang yung paggapang ng wiring ng reverse camera. So ayan, naggapang tayo from there dun sa sa head unit, sa loob dyan sa ilalim, papunta, dinaan natin dito. Ayan, papunta dito. Then dito natin siya nilusot, dito sa goma na to. So yan, number 1 tip natin yan kapag nagpapakabit kayo ng dash camera or ng reverse camera. So yan, kung kayo or ipapakabit nyo sa iba, make sure nyo na dito siya idadaan, wag dito. Sa ibang model din ng sasakyan, ganun. Dapat dito sa goma. So ito, yan, mapapansin nyo walang nakakalat na wire dyan. Dito talaga natin siya dinaan. And then yan, ito, dito na natin siya nilagay. Ito yung placement ng reverse camera natin. So itong reverse camera natin is AHD na siya. So naka wide angle na siya, and then night vision na rin siya. So ayan, ito siya. Dito natin siya nilagay sa tabi ng plate light. So ayan, i-close na lang din natin muna to. So silipin natin yung unit. So ito na siya. So ganito yung itsura nung 9 inches ng Nexus brand natin. Ito pala yung latest model natin, yung N3000. So pakita natin yung specs niya. Ito yung settings. Then about ito yung model niya, N3000. 4GB RAM na siya, and 32GB lang yung internal storage niya. Pero dito, kung mapapansin nyo, smooth touch na rin siya. Then may T-Link 5, yung CarPlay niya, may YouTube. And then dito, meron na siyang yung Play Store niya. Dito pwede kayo mag-download ng mga iba pang apps, kagaya ng Netflix, ng Waze, yan, and kung ano pang gusto nyo. Meron na rin siyang built-in na Facebook. And then pag magda-download pala kayo ng mga applications nyo, sign in nyo lang yung Google account nyo, then makakapag-download na kayo. And ito pala, Android version 40 na siya. So kapag mag-download kayo ng Netflix dito sa Play Store nyo, makakapag-download kayo ng updated version ng Netflix dyan. Sa iba kasing mga model ng Android head unit, yung iba kasi mga fake, yung mga specs na nakalagay, kapag mag-download kayo ng Netflix sa Play Store nya, hindi siya magda-download. Hindi kagaya nito sa Play Store sa unit natin, yung latest version natin. Pagka nag-download kayo ng Netflix sa Play Store, yan, mada-download siya dyan. So ito yung oras pala niya, naka na rin sa dito sa time zone natin, Philippines. So hindi lang siya pantay kasi syempre ito manually ito na set, ito automatic na siya. So yung reverse camera, pakita din natin, automatic siya. Pag nag-reverse kayo, dapat lalabas yung view ng reverse camera dyan. So ayan siya, pa lang natin, testing lang natin ng reverse camera. So nag-restart muna siya kasi dun siya nag-set sa resolution ng camera. So itong camera na kinabit pala natin is AHD na. So then ito pala yung yung steering controls. Tignan din natin kung working siya. Ayan, ngayon pa lang natin siya itetest Ayan, check din natin yung mga buttons niya. Yung hazard, working siya. Ayan, yung aircon, working din lahat. Ayan, AC, off natin, working siya. Wala din lumabas na indication na i-check engine or kung ano man. Ayan. So balik tayo sa sa reverse camera. So automatic siya pag nag-reverse kayo. Ayan, ito yung maganda dito. Wide angle na siya. So mapapansin niyo dito, ayan, yung yung resolution niya is malinaw na. Ang di lang maganda dito sa camera ko, pag tinignan niyo siya, pero sa sa personal, doon yung ma-appreciate yung yung ganda ng ng resolution ng pinaka-camera. So ayan, kung mapapansin niyo yung paso, punta natin sa likod. Ayan yung itsura niya.
Oh, so ganyan yung itsura niya, malayo. I mean parang kitang-kita niyo siya. So balik tayo dito sa loob. Ayan, dito na tayo sa steering controls. So start tayo mag-setup. Volume up. Press tayo. Volume down. Press tayo. Paglipat ng station, next. Yan, press tayo dito. Then yung pabalik. Yan. Then yung mode. Or ako ginagamit ko ano na lang, back na lang. Yan. And then end. So try natin mag-play sa radyo. Okay, yan. Ito medyo anuhin ko lang to. Ayan, yung steering controls gumagana na siya. Ayan. Volume up tayo. Ayan. Yung sa volume i-minumute, hinihinaan ko na lang ha kasi baka makapiright tayo, alam niyo naman sa YouTube ay bawal yung may ayan, makaka-copyright na music. So paglipat ng station, yan din working din siya. Ayan pindot tayo dito. Ayan, nalilipat yung station niya. Back tayo. Pindutin natin yung back. Ayan. So working siya lahat yung steering controls. So dun sa wiring natin wala tayo naging problema. Then yung sa music, chinek din natin yung equalizer nya. Ganito pala yung tsura ng equalizer nya. Ito. Ayan siya. Yung zone kung saan nakatutok yung speakers nya, kung dito sa left side, sa right side, sa likod, yan. Ano naman siya? Nagparehas naman siya. Then wala rin siyang tunog na parang garalgal or parang static sound. Ayan lang. So ayan, ito pala yung latest version natin, Nexus brand. So ayan, sa mga interested and gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit sa sasakyan nyo, available yan sa atin. Meron tayo iba't ibang model ng Android head unit. So ito isa na dun yung latest version natin. So message nyo lang po kami sa Facebook page natin, Nexus Android Head Unit Marikina City Branch, and isa natin Facebook page na Enteng Butingting Garage. Yun lang. Saka nag-i-install din pala tayo ng iba pang mga accessories sa sasakyan, like yung mga alarm, yung automatic na lock, yung parking sensor, dash camera, yung mga busina, yung mga ganyan. So ayan, kung interested kayo, umorder kayo sa Shopee or Lazada or sa kahit saang online shop, ayan, message nyo lang kami and then install natin yan. Yun lang, thank you.